Tawagin ninyo ako sa pangalang Nanding. Palayaw ko yan at nakatira ako sa isang barangay na sakop ng Isabela. Matagal ko na ring pinag-iisipang magpadala ng kwento dito. Pero ngayon ko lang nagawa. Nga pala, 47 taong gulang na rin ako at may sarili na ring pamilya. Meron akong 3 anak. Ngunit nangyari ang kwento kong ito noong mga 20 anyos pa lang ako at isa pa lamang yung aking anak. Dahil kakapanganak lang noon ang asawa ko sa panganay namin. Tawagin natin yung asawa ko sa pangalang Gloria. Noong mga panahon na ito, wala pa akong formal na trabaho. Palipat-lipat lang at parakit-rakit. Kahit ano ginagawa ko noon. Nangangahoy, nagtitinda ng gulay, namamasada ng tricycle ng barkada ko kapag hindi niya ginagamit, at nagtitinda rin ng mga kakanin na niluluto ng asawa ko. Kung ano-ano lang basta makaraos. Kung nasaan may kinikita, yun ang papasukin ko noon. Siyempre bagong simula sa pagkakaroon ng pamilya, kaya medyo walang-wala pa talaga kami noon. Nagtiis din muna kami sa hirap ng buhay. Nakiusap lang kami sa tiyuhin ko noon na magtatayo kami ng bahay doon banda sa kanila. Maliit na kubo lang yung aming itinayo. Wala pa nga kaming CR noon eh. Nakikigamit lang din kami sa tiyuhin ko. 3 bahay yung magkakalapit noon. Sa totoo lang, medyo magkakadikit na nga talaga. Bale, yung bahay ng pinsan ko na anak ng tito ko, bahay nila tito mismo at yung bahay namin. Sa harap namin ay taniman ng mga gulay. Habang sa likod naman ay kagubatan na. Tawagin natin yung tiyuhin ko sa pangalang Tito Ando. Mabait ito sa amin at talagang matulungin. Kapatid siya ng mama ko. Nung maagang namatay yung papa ko dahil sa sakit, talagang hindi kami pinabayaan ni Tito Ando. Nung bagong lipat pa lang kami doon banda sa kanila, binalaan kami ni Tito Ando at ng pinsan ko na mag-ingat daw kami kapag gabi na. Siguraduhin nakasara ang mga pinto at ganun rin yung mga bintana. Sa kabilang parte daw kasi ng gubat na nasa likod ng bahay namin, ibang baryo na. Baryo na ayon kay Tito Ando ay marami raw talagang mga aswang nung panahon na iyon. Yung iba daw paglabas mo pa lang ng gubat, doon lang din banda yung kanilang mga bahay. Parang nasa bukana ng kabilang baryo. Kaya sabi ng tito ko noon, hanggat maaari daw, wag na lang daw kaming pumunta doon banda, lalo kung paggabi na. Okay lang naman daw sa gubat, basta't wag lang daw lalagpas. Okay lang din daw kapag may araw pa, dahil hindi naman daw basta-bastang mga atake yung mga pinaghihinalaang aswang doon. Subok na rin daw yun nila tito, dahil napapadpad naman din sila doon. Tuwing gabi nga lang daw, may mga pagkakataon na meron daw silang naririnig doon sa may gubat. May pagkakataon din daw na may mga katawan ng patay na hayop na nakabalandra lang doon kapag napapadaan sila tito. Tapos yung parang kinain din daw talaga ng mas mabangis pang hayop. O baka hindi raw hayop, kundi aswang. Yun agad yung bungad na kwento at paalala sa amin ng tiyuhin ko noon paglipat namin doon. Yung pinsan ko naman, na solong anak nga ng tiyuhin ko, at yung asawa nito ay wala pa namang anak, at pareho silang may trabaho na minsan ay hindi rin sila nakakauwi doon. Lalo at meron din daw silang bahay na tinutuluyan doon sa bayan. Madalas silang umaalis-alis. Kaya may pagkakataon talaga na kami lang yung naiiwan doon. Kaya gano'n na lang ang pagpapaalala ng tiyuhin ko sa akin paglipat namin. Isang hapon, mga bandang 3:00 pa lang naman siguro yon. Medyo maaga pa. Wala akong ginagawa noon kaya nangahoy na lang muna ako doon sa gubat. Sa isip ko noon, wag lang akong magpagabi para walang problema. Habang nangangahoy, meron akong naamoy na sobrang bahong amoy. Amoy patay na hayop yon. Kaya habang tumitingin-tingin ako sa paligid, ay alam ko na rin halos kung anong posible kong matagpuan doon.
Gamit ang dala kong itak, pinagpuputol ko yung mga matataas na talahib habang sinusundan ng amoy kung saan ba talaga banda nang gagaling. Hindi kasi talaga ako matahimik hanggat hindi ko makita kung ano nga ba yon. Ilang sandali pa po, Sir Dan. Tumambad sa akin ng isang maliit na baka. Wasak yung tiyanon, wala nang buhay at talagang nilalangaw. Muntik na akong masuka noon. Pero nung tignan kong maigi, Sir Dan, nakapagtataka talaga yung sitwasyon ng hayop. Parang lamang loob lang yung kinuha. Tapos sinayaan na yung hayop doon na mabulok. May tali pa nga yung hayop eh. Baka naligaw lang doon. O di kaya ay hinila papunta doon. Ang hindi ko lang alam noon ay kung may araw pa ba dinali o kung gabi na. Ang baho po ng amoy noon. At medyo nagsimula na rin yung magnas kaya alam kong ilang araw na yon. Gusto ko pa sanang ilibing. Pero wala naman akong gamit para mapabilis na gawin yon. Lalo at nagmamadali na nga rin ako. Kaya hinayaan ko na lang. Nung lumayo na ako doon at babalikan ko na sana yung mga naipon kong kahoy, may napansin akong matandang naglalakad. Bagong mukha yon kaya alam kong hindi ko kababaryo. Napaisip ako noon kung anong ginagawa niya roon sa gitna ng gubat. Sigurado akong hindi ko kilala. Dahil halos lahat naman ng kababaryo ko na nasa ganong edad, kilala ko rin naman lalo at naglalako nga ako ng mga kakanin. Kaya naisa-isa ko na halos ang mga bahay sa baryo namin. Magtatago sana ako para tignan kung anong ginagawa niya sa loob ng gubat. Kaso agad po nito akong nakita. Medyo napatingin din ito na sinusubukan akong kilalanin. Pero pagtalikod niya ay mabilis po itong naglakad palayo. Meron itong bitbit na hayop na hindi ko alam kung manok ba o kung ano. Pero sigurado ako na meron siyang dalang hayop. At laking gulat ko nung sinubukan ko siyang habulin at tinawag. Pero ang bilis po niyang nawala. Sa ganong edad, parang ang labo na ganon siya kabilis kong kumilos. Dahil doon, kahit konti pa lang yung naipon kong kahoy, mabilis ko na yung itinali at binuhat pa uwi. Hindi ko alam noon pero kinilabutan talaga ako doon sa matanda. Kakaiba kasi ito kong kumilos at kakaiba rin kong makatingin. Pero mas lalo akong nangilabot noon nung pag-uwi ko ng bahay. Dahil nung sinabi ko sa asawa ko yung nakita ko sa gubat, pati yung tungkol sa matanda at inilarawan ko ngayon. Sinabi sa akin ng asawa ko na meron din daw parehong matanda na napadpad doon banda sa amin na ganon din. Matandang lalaki, pareho yung tindig pati yung suot na damit at yung mukha nito. Ganon din daw. Yung tipong alam mong kakaiba na agad. Doon ko na nga napagtanto na yung matandang nakita ko sa gubat, doon na pala nang galing sa bahay namin. Nagtanong lang daw ito sa asawa ko kung saan ba yung daan papunta sa kabilang baryo. Sinabi naman daw ng asawa ko na paglabas nga nito sa gubat sa may likod ng bahay namin ay kabilang baryo na. Pero ayaw daw nitong maniwala at pilit niyang pinapabuksan sa asawa ko yung pinto namin para mas magkaintindihan daw sila sa kanyang tinatanong. Sumisilip lang kasi yung asawa ko sa bintana habang kinakausap yung matanda. Duda na rin daw talaga yung asawa ko noon. Yun bang tipo na nagkukunwari lang daw yung matanda sa kanyang tinatanong at iba talaga ang kanyang pakay. Kaya pilit niya talagang pinapabuksan ang pinto namin. Kaya sabi daw ng asawa ko, "Sige lolo, para sigurado ka, tatawagin ko na lang din yung asawa ko. Nandito lang din siya sa kwarto eh. Natutulog. Gigisingin ko na lang." Sabi daw ng asawa ko noon na nagsinungaling din siya dahil wala naman talaga ako doon sa bahay. Dahil nasa gubat nga ako nangangahoy. Gusto lang daw niyang malaman ng matanda na kasama nila ako sa bahay nung mga oras na yon. Lalo at umiiyak-iyak din daw yung anak namin noon na mas tumatawag daw ng atensyon ng matanda. Nung sabihin daw yon ng asawa ko,
Bigla daw nagbago yung tono ng matanda at ang sabi daw nito, wag na, wag na. Wag mo nang gisingin yung asawa mo. Susundin ko na lang talaga yung sinabi mo. At tatawirin ko na lang yung gubat na ito para makarating ako doon sa kabila. Sige iha, mauna na ako ah. Agad-agad naman daw nitong sabi Sir Dan, sabay umalis. Pero yung tingin daw nito nung umiiyak yung sanggol namin sa loob, parang natuwa daw ito na parang may ibang gustong gawin. Nagkataon pa talaga na wala doon yung tsuhin ko at pinsan ko. Umalis yung mga ito at sa susunod pa na araw makakabalik. Ang sabi ko noon, baka kilala kami ng matanda. Baka matagal na pala itong nagmamanman sa amin. Nagkataon lang din na hindi niya siguro ako nakitang umalis. Kaya akala niya ay nagsasabi ng totoo yung asawa ko nung sabihin nitong nandoon ako sa loob ng bahay na tutulog. Dali-dali akong naghasa ng itak at nagpatulis ng kawayan. Sa isip ko noon, mas mabuti ng handa. Nung gumabi na, sinadya kong hindi agad matulog. Mga bandang 11:00 ng gabi, nagsimula yung mga kaluskos. Sabi ko noon, mukhang ayaw talagang mag-aksaya ng aswang ng pagkakataon at agad nga itong pumunta. May ilaw ng gasera sa kwarto namin, pero nilipat ko yung higaan namin sa may sala, sa likod ng aparador. At doon ko na nga pinahiga muna yung aking mag-ina. Doon din ako banda nakabantay. Yung kwarto kasi namin madali lang silipin at pasukin. Nung nakarinig nga ako ng ingay sa labas, gumapang ako papunta sa kwarto. Tulog yung anak namin noon at sinabihan ko lang yung asawa ko na wag siyang aalis doon banda at siguraduhin lang na hindi magigising yung aming sanggol. Sa may ilalim ako ng bintana ng kwarto noon nagbantay. Nakayuko lang ako doon at nag-aabang. Alam ko na doon nga unang sisilip yung aswang na iyon. Yung dingding namin sa kwarto gawa lang din sa sawali. Sa isip ko noon, kapag nakita ko yung kanyang ulo na sumilip, talagang tutusukin ko ng itak yung aming dingding. At sigurado akong aabutin ang katawan ng aswang sa labas ng bahay. Hindi naman kasi matibay yung sawali na gamit namin sa dingding ng kwarto. Na kapag sinaksak mula sa loob, talagang tatagos doon sa labas. Maya-maya pa, Sir Dan, nakita kong may kamay sa may bintana. Maitim na kamay at mahaba yung mga kuko. Muntik na akong hindi makatiis noon at tatagain ko na sana agad. Pero matyaga akong naghintay na dumikit yung katawan ng aswang sa dingding nung sumilip ito. Nung makita ko na yung ulo, naghanda na ako. Hanggang sa dahan-dahan siyang sumilip at makita ko yung mga mata nitong napakapula. Hindi na ako nag-alinlangan noon at sinaksak ko yung dingding patagos sa labas. Naramdaman ko talaga, Sir Dan, na inabot ko yung kanyang katawan. Nung inikot ko ng konti yung itak habang nakabaon pa rin, dinig na dinig ko yung sigaw ng nilalang. Nanginginig rin ako noon. Parang nanlalaki yung ulo ko at nangangatog ang aking mga kalamnan. Yung hawak kong pinatulis na kawayan, mabilis ko namang tinusok sa mata niyang nakasilip bago pa niya matanggal ang itak na nakabaon sa kanyang katawan. Inabot ko rin yung mata noon, Sir Dan. Pero nung hinila ko na yung itak at sasaksakin pa sana siya ulit, nakayuko na po yun at agad na nga ring tumakbo. Nung tignan ko po yung itak at yung marka ng dugo, hindi pala ganun kalalim ang pagkakabaon sa katawan nung hayop na aswang. Ilang pulgada lang ang aking naibaon dahil hindi pa siguro nakadikit ng maigi yung katawan niya doon sa dingding nung sumilip siya. Galit na galit ako noon. Pero nag-iiyakan na yung aking mag-ina. Iyak nang iyak yung asawa ko, pati na rin yung sanggol dahil nagising yon. Alam kong nasa gubat na yung aswang. Kung pwede ko lang sanang iwan yung aking mag-ina, ginawa ko na para habulin yon.
Kinabukasan pagbalik ng tiyuhin ko, nagtaka sila at wasak na yung isang parte ng dingding namin. Doon ko na sinabi sa kanila ang mga nangyari. Ang sabi noon ng pinsan ko, puntahan daw namin at hanapin sa kabilang baryo dahil siguradong hindi pa daw naghihilom ang sugat nun. Pero pinigilan kami ng tiyuhin ko dahil delikado raw. Lumipas noon ang mga ilang buwan, Sir Dan. May isang hapon na may nakita yung tiyuhin ko sa may bukana ng kabilang baryo na isang matanda na bulag daw yung kabilang mata. Yung tipong parang tinusok yung isang mata nito. Kaya malakas raw yung duda ng tito ko na yun yung matanda. Sinubukan raw niya itong lapitan. Pero mabilis daw yung tumakbo kaya wala na siyang nagawa. Ayaw naman niyang habulin doon sa kabilang baryo, lalo at delikado. Simula nun, naging maingat talaga kami at hindi kami nagtitiwala sa mga tao sa kabilang baryo. Ito po yung kwento namin, Sir Dan. Maraming salamat po kung mapili. Magandang araw sa inyong lahat. Tawagin na lang ninyo ako sa pangalang Basilio. Ang kwentong ito ay naging karanasan namin ng aking nakababatang kapatid na tawagin nating Emilio. Itong ibabahagi ko ay nangyari sa probinsyang aming kinalakihan, ang probinsya ng Iloilo. Kung hindi ako nagkakamali, ay nangyari ito noong nasa pagitan ng 1980 hanggang 1983. Noong mga panahon na iyon, hindi pa gaanong sibilisado ang aming lugar. Hindi nga lahat ng parte ng baryo ay naaabutan ng kuryente at kabilang na puroon yung aming baryo. Liblib po kasi na baryo yung amin. Kaya kahit mga sasakyan ay hindi gaanong nakakapasok dahil sa kawalan rin ng maayos na kalsada. Isang gabi, dahil nawalan po ng langis yung aming lampara, inutusan kaming dalawa ni Emilio na pumunta sa tindahan upang bumili ng gas. Napalunok ako ng aking laway at napatitig sa aking kapatid na nooy alam ko rin na nag-aalangan. Sige na, kapag hindi kayo bumili, hindi ko kayo bibigyan ng baong pera kinabukasan. Alam naman ninyong nag-aaral ang atin ninyo eh. Paano siya makapagbabasa niyan kung madilim? Wika pa nga noon ng nanay namin na nangongonsensya. Dahil nga sinabi ni nanay na hindi niya kami bibigyan ng baon kapag hindi kami bumili ng gas, wala na nga kaming nagawa. Takot man, nagpasya po kami ni Emilio na umalis upang bumili ng gas sa pinakamalapit na tindahan. Ang tanging dala lang namin noon ng mga panahon na yon ay isang gasera na malapit na rin pong maubusan ng langis at ang aming tirador. Dahil ito po yung mga panahon na uso po talaga yung tirador. Siya nga pala, Sir Dan, ang pinakamalapit na tindahan sa aming lugar na alam naming nagbebenta nun ay may kalahating kilometro pa yung distansya mula sa aming bahay. Mga ganun lang po yung tansya ko. Bahala na. Basta kung may kakaiba man tayong makikita, tumakbo na tayo. Basta walang iwanan na. Wika ko pa noon sa aking kapatid. Napatangulang ito sa akin at nagsimula na nga kaming maglakad. Narinig pa nga naming inulit pa ni nanay ang kanyang banta na hindi kami bibigyan ng baon. Kaya minadali na nga namin yung aming paglalakad. Habang naglalakad, pareho kaming nakakaramdam ng kilabot. Pilit ko pong iwinawak siyon sa aking isipan. Subalit itong kapatid ko ay parang madaling nagpapadaig doon. Kuya, natatakot ako. Bumalik na lang kaya tayo sa bahay. Wika po nito sa akin habang panay pa yung paglingon sa aming likuran. Napailing ako sa kanyang sinabi. Huwag mo nang isipin yung takot na nararamdaman mo. Huwag ka nang lilingon. Dahil baka kung ano pa yung makita mo.
Mas mainam pa siguro na magkwentuhan na lang tayo ng mga nakakatawa at nang hindi ka matakot. Wika ko pa sa kanya at nagsimula na nga kaming magkwentuhan. Nasa kalagitnaan na ako ng aking pagkukwento nang may maulinigan po akong kaluskos sa may bandang unahan namin. Napatingin ako kay Emilio pero wala siyang naging reaksyon doon. Sa kadahilanan po na iyon, hindi ko na lang sinabi sa kanya yung aking narinig. Dahil batid ko po na mas lalo itong matatakot. Ipinagpatuloy namin ang aming paglalakad hanggang sa matanaw na nga namin yung liwanag ng gasera na nagmumula sa tindahan kung saan nga kami bibili. Sa kadahilanang yon, mas dinoble po namin yung bilis ng paglalakad. Nang walang ano-ano, bigla kong kinalabit ni Emilio. Napatitig ako sa kanya at nagtanong ako sa kanya kung bakit niya nga ako kinalabit. Hindi po ito nagsalita. Sa halip, napaturo po ito sa aming unahan. Tinignan ko naman yon pero wala akong nakita. At dahil nga roon, tinanong ko siya kung ano ba yung kanyang nakita at pautal-utal po itong napatugon sa akin. Kuya, may nagbabagang mga matang pasilip-silip sa atin dito. Hindi mo ba nakita? Tanong pa po nito sa akin. Napalunok ako ng laway noon. Medyo kinilabutan. Sinipat ko ng maigi yung kanyang tinuro. Pero nagtaka lamang ako dahil wala naman akong nakikita. Ilang sandali pa, napamura ko nang may matanaw akong mapupulang mga mata sa hindi kalayuan. Tayo na, Emil. Bilisan natin na makauwi na agad tayo. Huwag na lang nating intindihin yan. Baka pusa lang naman yan. Wika ko pa noon at pilit na ring tinago yung takot na nararamdaman ko. Naisip ko kasi noon na baka mataranta lang lalo si Emilio kung ipapakita ko sa kanya na labis na rin akong natatakot. Hindi na nga namin tinignan pa yung nagbabagang mata na nakita namin sa may gilid ng daan at dumiretso na kami sa tindahan na parang walang nangyari. Pagdating po namin doon, patakbo pa nga po kaming pumunta doon. Pagdating nga namin doon, nasaktong naghahanda ng magsara yung tendera. At dahil nga doon, dali-dali kaming nagwika ng aking kapatid. Tita, bibili po kami ng gas. Wika lang po namin noon. At hindi kaagad nakasagot yung tendera sa amin at parang naging panay ang kanyang paglinga sa may bandang likuran namin na tila nagtataka pa. Wala ba kayong kasama? Tanong pa po nito. Wala naman po. Bakit po? Tanong ko noon. Parang may nakita kasi akong figura dyan sa likuran ninyo sa madilim na bahagi ng daan. Hinihintay yata kayo eh. Sagot pa ng tendera. Napalingon ako. Subalit wala naman akong nakita. Walang ano-ano. Biglang umalingasaw sa paligid ang napakabahong amoy. Na parang amoy kambing na hindi ko maintindihan. Maging yung tendera, nagtaka rin doon dahil sa biglang pag-alingasaw ng napakabahong amoy. Kita kong nabalisa po ito at naging madalas yung kanyang paglingon-lingon sa paligid. Parang may kung anong binabantayan yung alin na iyon, kaya naglakas loob na rin po akong magtanong. May kinakatakutan po ba kayo? Parang balisa po kayo eh. Ano po bang pinapahiwatig ng naamoy natin? Tanong ko pa noon sa kanya. Sasagot na sana yung ali sa akin nang biglang may kung anong ingay kaming narinig sa puno sa malapit. Napalingon kaming tatlo roon. At sa tulong ng malamlam na liwanag na nagmumula sa lampara sa tindahan na iyon, nakita namin yung ubod ng laking ibon na nakadapo sa may sanga ng puno.
Napanganga po ako noon. Dahil napakalaki talaga nun. Na yun pa lang yung unang pagkakataon na nakakita kami ng ganon. Mga bata, hali kayo bilis. Huwag kayong magpahalata na nakita na natin. Wika pa ng tindera. At dahil nga sa takot namin ni Emilio, hindi na kami nagtanong pa sa tindera. At nang buksan po nito yung pintuan ng kanyang tindahan, mabilis din po kaming pumasok. Sabay binuksan na rin po ng tindera yung pintuang kumokonekta ng tindahan niya at ng kanyang bahay. At pinapasok po kami nito dahil baka may masamang mangyari daw sa amin. Kaya hindi na nga kami nagatubili pa at pumasok na kami. Dahil nakita naming tarantang-taranta na rin yung tindera. Ilang sandali pa, nakarinig kami ng pagaspas ng mga pakpak at parang hagik-hik. Naanimoy may kung anong nilalang na sabik sa may labas ng bahay. Ano po ba yung malaking ibon na yon? Tanong ni Emilio sa tindera. Hindi naman nagatubiling sumagot yung tindera at pabulong po itong nagbika. Isa yung aswang. Malamang halos nakasabay lang din ninyo sa pagpunta ninyo dito. Pero hindi kayo yung punterya. Buntis kasi yung aking anak. Wika pa ng tindera. Napakunot noo ako at nagtaka dahil hindi naman namin nakita yung kanyang anak. Subalit, natahimik na lang kami at naistatwa nang merong kumaskas sa ibabaw ng kanilang bubong. At sinabayan po yun ng paghuni ng tiktik na sobrang hina lamang. Walang hiya kang aswang ka. Umalis ka rito dahil kilalang kilala kita. Sigaw pa ng tindera. Natawagin na lang po pala nating Aling Marites. Pero hindi natinag yung nilalang at nagpatuloy yon sa kanyang ginagawa. Walang ano-ano, may narinig po kaming umaray na babae sa loob ng silid. At nakita naming mas nataranta yung tindera. Dali-dali po siyang pumasok sa silid na yon at muling napamura. Walang hiya ka. Lumayas ka rito. Sigaw pa po nito. Ilang sandali pa. Lumabas na nga rin ng silid yung tindera at inaalalayan ang kanyang anak na babae na sinasabi nga niyang buntis. Hindi po namin alam to dahil matagal pong nawala sa baryo namin yung kanyang anak. Nagtatrabaho po yata sa ibang lugar. Kaya hindi nga namin alam na nakauwi na pala at buntis pa. Saktong pagkarating nila sa sala, kung saan nga rin kami naroroon ng kapatid ko, nakarinig po kami ng malakas na mga kaluskos na parang balak na ring sirain yung kanilang bubungan. Mga bata, samahan muna ninyo yung aking anak. Tutungo lang ako sa may kusina at meron akong kukunin. Wika pa ng tindera at dali-dali nga po itong pumunta sa kanilang kusina. Habang wala yung ale, nagulat kaming tatlo dahil sa malakas na pagkalabog. Kaya mas lalo rin akong kinabahan. Nakaamoy rin kami ng sobrang baho at nang pagmasda namin yung pintuan kung saan nanggaling yung buntis, napasigaw po kaming tatlo. Dahil meron na pong kung ano doon sa loob ng kwarto kung saan nanggaling yung buntis. Kitang-kita po namin ang isang mabalahibo at maitim na nilalang na nakasilip mula sa loob ng silid. Ang kanyang mga mata ay bilog na bilog at pulang-pula. Kita rin naming naglalawayon na walang tigil habang nilalabas ang kanyang dila. Aswang! Aswang! Sigaw po namin noon at napayakap na nga po yung kapatid ko sa akin. Walang ano-ano, napasigaw na rin po yung anak ng tindera. Napahawak po yon sa kanyang tiyan habang nakakunot noo. Ang sakit, Nay! Nay, tulong! Ang sakit! Paulit-ulit po nitong sigaw.
At bago pa man makalabas ng silid, yung aswang na nagawa na ngang makapasok sa kanilang bahay. Dali-dali pong bumalik yung tindera. At nakita na po namin na meron siyang dalang garapon ng asin at buntot ng pagi. Lumapit po ito sa amin at nagtanong sa kanyang anak kung ano ba yung nangyari. Hindi naman po tumugon yung buntis at sa halip, tinuro po niya sa kanyang ina na meron na ngang nakapasok na aswang sa kanyang silid. Laking gulat po ni Aling Marites nang makita yung aswang at talagang napasigaw rin po ito. Pero meron po akong napansin na parang pagbalik ni Aling Marites, panay na po yung pagtitig ng aswang sa garapon na hawak-hawak ng tendera, pati na rin po sa buntot ng pagi, na parang may pag-aalangan na po sa aswang nang makita niya ang mga iyon. Pero matalim pa rin po yung kanyang titig doon sa buntis. Hindi nga po namin alam kung paano itong nakapasok. Malamang ay umakyat po ito sa dingding dahil wala naman pong kisame yung bahay na iyon. Pero mabilis rin pong kumilos si Aling Marites at dumakot po siya ng asin sa may garapon at mabilis po niya yung sinaboy doon sa loob ng silid. At dahil po doon, humiyaw po yung aswang at inakala po naming aalis na rin yon dahil nabatid naming nasasaktan na po yung nilalang na iyon. Subalit, hindi pa pala. Nang akmang sasabuyan pa ulit ng asin ni Aling Marites, lumabas po yun at pinakita sa amin ang nakakatakot nitong anyo. Halos maihi kami ng aking kapatid sa takot. Yung mga mata po kasi ng aswang talagang mabalasik. Nagbabaga po yun at parang luluwa na. Ang kanyang katawan ay balot ng langis at talagang mabalahibo. Mas lalo po kaming kinilabutan nang umaangil rin po yun at nilabas ulit ang kanyang dila. "Umalis ka rito! Huwag mo kaming saktan!" Sigaw po noon ng anak ni Aling Marites. Pero tinutukan po ng tindera yung aswang na iyon gamit yung kanyang hawak-hawak na buntot ng pagi at hinahampas-hampas po niya yon sa hangin. Nang walang ano-ano, umangil po yung aswang na parang handa nang umatake. Subalit bago pa man yun makahakbang ulit, mabilis po talagang tumakbo si Aling Marites. Talagang ang tapang po ng tindera. At sinubukan po niyang hatawin ng kanyang buntot ng pagi yung aswang na yon. Natamaan po niya yun sa may kaliwang balikat. Kaya bigla pong napahiyaw yung aswang na yon. "Kapag hindi ka pa umalis, papatayin talaga kita." Wika pa po ng tindera na halatang pilit lang din pong nagtatapang-tapangan kahit grabe na rin yung kanyang takot na nararamdaman. 2 ulit lang po yata niyang nahataw yun. Pagkatapos po nun, unti-unti na pong umatras yung aswang na yon habang hawak-hawak yung mga parte ng kanyang katawan na tinamaan ng buntot ng pagi. At nung parang hindi pa rin po yun aalis, napabilib ako kay Aling Marites dahil kahit halatang nanginginig ang kanyang mga kamay, sinubukan pa rin po niyang lumapit ulit sa aswang na yon at akmang hatawin po niya ulit yon ng buntot ng pagi. Doon ko na nga po nakita na napakabilis pong umakyat ng aswang na yon sa dingding ng bahay na parang wala lang sa kanya yon. Daig pa po nito ang isang butike. Sa itaas ng dingding, sabay tumalon po agad yon palabas ng bahay. Parang nablangko po kaming 3 noon, lalong-lalo na nga po yung buntis na anak ng tindera. Nataranta pa rin po ito. Nataranta po kaming lahat. Pero kahit papaano, nakahinga po kami ng maluwag nang makitang lumabas na nga rin po ng bahay yung aswang na yon. Kung titignan ko po, parang iba po yung takot na kanyang naramdaman mula nung tinamaan na po siya ng buntot ng pagi. Totoo pala talaga na kinakatakutan ng mga aswang ang buntot ng pagi. Kitang-kita ko po yung reaksyon ng aswang noon Talagang naduwag po ito. Nung tumalon po yung aswang palabas sa dingding ng bahay,
Parang nakarinig po kami ng huni ng pusa eh. Naanimoy nagpalit po yun ng anyo bilang isang pusa. Tinignan pa nga po ng tendera doon sa may bintana eh. At pagkalabas po ng aswang, napaupo na lang po sa sahig yung tendera. Dahil din po sa labis na takot na pinipigilan lang niya dahil nalaman po namin na sila lang palang dalawa ng kanyang anak yung magkasama sa bahay. Dahil mga 1 linggo raw na hindi makakauwi yung asawa ni Aling Marites dahil sa mahalagang lakad nito. Lumipas po yung mga ilang minuto. Nakarinig po kami ng sigaw mula sa tatay ko. Hinahanap po kami nito. Sinundo na po pala kami nito dahil nagtaka na rin siguro kung bakit natatagalan kami. Ito po yung kwento namin. Nang minsang maipit po kami habang merong pinupuntri ang buntis, yung isang aswang. Hanggang dito na lang po ito at maraming salamat. Ang kwentong ito ay kwento pa ng tatay ko at ng lolo niya noong siya ay maliit pa lang. Ako lang ang nagsulat at nagpadala dahil mahina na rin talaga ang katawan ng tatay ko ngayon. Ang pangalan ng tatay ko ay Roberto. At para madali, ikukwento ko ito na parang siya na rin mismo ang nagkukwento sa inyo. Magsimula na tayo. Binabati ko ang lahat. Roberto nga pala. At nangyari itong kwentong ito noong dekada 50. Baka isa na nga rin ito sa pinakamatandang kwento dito sa channel ninyo. Nangyari ito sa Bataan noong ako ay 11 taong gulang pa lamang. Mga panahong nasa poder pa ako ng Lolo Eduardo ko. Para sa kaalaman ninyo ay dating albularyo itong si Lolo. Pero may isang malupit na pangyayari na naging dahilan ng pagtigil niya sa panggagamot. Namatay yung tiyuhin ko, panganay na anak nitong si Lolo Eduardo. At nagkataon pang paborito rin talaga niyang anak. Hindi ito namatay sa kung anumang sakit o aksidente, kundi pinatay. Pinatay ng isang aswang. Yun ang pagkakaalam ko dahil yun ang palagi kong naririnig sa mga magulang ko at sa pamilya namin. Ayaw na ayaw lang talaga ni Lolo na pag-usapan ng tungkol doon, pero ayon kila nanay, dahil sa pagiging albularyo, marami na ring nakabangga ng mga aswang itong si Lolo. At nung napadpad yung tiyuhin ko sa isang baryo kung saan maraming kalaban si Lolo, doon na nga ito ginantihan ng mga aswang. Natagpuan na lang ang bangkay ni Tito sa may damuhan. May mga sugat sa katawan at binawian na nga ng buhay. Siyempre, napabalita lang na nakursunadahan ng mga tambay. Kaya nga meron daw siyang mga saksak, pero nung makita ni Lolo yung katawan ng tiyuhin ko, alam niyang hindi mga tambay ang may gawa, kundi mga aswang. Mga aswang na sa kutob ni Lolo ay mga kalaban niya. Alam niya yon dahil sa mga marka, sa mga sugat sa katawan at sa paraan ng pagpatay. Ginantihan talaga si Lolo sa pamamagitan ng kanyang panganay na anak. Gustuhin man niyang gumanti rin pabalik, ay hindi na nga niya ginawa at minabuti niyang tumigil na lang sa panggagamot dahil dumarami na nga ang kanyang kaaway dahil doon. Kung tutuusin, maiintindihan mo rin talaga si Lolo. Marami siyang mga mahal sa buhay at meron na rin siyang mga apo ng mga panahong yon. Ayaw niya rin malamang na madamay pa kami. Kaya pinili niyang umiwas. Yung masakla pa doon, pagkalipas ng ilang buwan pagkatapos nun, pumanaw naman yung lola ko. Kaya para hindi mag-isa si Lolo, ay ako yung sumasama sa kanya sa kanyang bahay. Sa kanya nga ako nakatira. Sa mga 1 taon kong pagsama kay Lolo noon, ay wala naman akong naranasang kakaiba. Minsan ay may mga pumupunta kay Lolo para magpagamot, pero lagi niyang sinasabi na tumigil na nga siya sa pagiging albularyo.
Kapag daw kasi bumalik pa siya, dadami na naman ulit ang kanyang kaaway. Isa pa, matanda na rin talaga si Lolo. Nahirap na rin ang kanyang katawan. Kaya nga sinasamahan ko na siya sa kanyang bahay. Dahil kailangan na rin niya ng makakatulong. Lalo at may kalayuan yung bahay na ito ni Lolo. Malayo sa ibang bahay. Napabor din siguro sa kanya. Dahil gusto nga niyang mamuhay ng tahimik. Ganon si Lolo. Malihim din ito na parang may mga bagay siyang hindi sinasabi kahit sa sarili niyang mga anak. Maliban lang din sa tiyuhin kong namatay. Sa lahat ng kanyang mga anak, doon sa tiyuhin kong yon talaga nagsasabi ng mga bagay-bagay si Lolo. May mga alam yung tiyuhin ko na yon kay Lolo na hindi alam ng ibang mga anak. Pero wala na rin kaming magagawa dahil patay na nga yung tiyuhin ko. Namuhay na nga si Lolo na parang normal na lang. Kahit yung kanyang mga gamit sa panggagamot, hindi ko talaga nakikita. Tinago na nga niya. Ngunit dahil sa kabutihan ni Lolo, hindi pa rin siya nakaiwas sa kung anong nakasanayan na nga niyang gawin sa loob ng maraming taon. Ang tumulong, ang manggamot. Isang gabi, patulog na kami ni Lolo nung biglang merong dumating. Napabangon ako agad dahil alam ko na meron na namang gustong magpagamot. Naunang lumabas si Lolo na merong daladalang lampara. Sinilip ko sa bintana at nakita ko ang isang babae at lalaki. Ang babae ay merong karga-kargang sanggol. Maliit pa yon na siguro wala pang 1 taon. Iyak yun ng iyak. At nung lumapit sila, ay nakilala ko na nga yung mga ito. Mag-asawa ito, nakababaryo lang din namin. Malamang ay nagmadali pa talaga sila na pumunta doon. Nung una ay tumanggi si Lolo, gaya nga ng laging nangyayari. Pero umiiyak yung nanay ng bata. Nakikiusap kay Lolo, hanggang sa makiusap na rin yung tatay ng bata. At doon na nga hindi nakatiis si Lolo. Nilapitan niya at tinignan yung sanggol. Naawa si Lolo sa bata nung makita niya ito. Malamang alam niyang makakatulong talaga siya. Nagulat na ako nung nagmadaling pinapasok ni Lolo yung magpamilya. Lumabas na rin ako ng kwarto noon. Sinabihan ako ni Lolo na isara ko yung mga bintana at mga pinto. At agad siyang nagtanong sa mag-asawa kung wala ba silang naramdamang nakasunod sa kanila nung pumunta sila doon. At ang sabi nung mag-asawa, nung sobrang lapit na raw sila sa bahay ni Lolo, may mga narinig daw silang yabag ng paa na talagang may kalakasan. Kaya nga raw tinawag na agad nila yung pangalan ni Lolo bago pa man sila makalapit na talaga sa tapat ng bahay. May nakasunod sa inyo dito eh. Kaya nga hindi ko kayo pwedeng tanggihan. Kung tinanggihan ko kayo ngayon lang, mapapahama kayo. Tatambangan kayo ng mga yon sa daan nyo pabalik. Sabi pa nga ng lolo ko. Mga, hindi lang isa. Tanong nung tatay at tumango lamang si Lolo. Maswerte kayo na nakarating pa kayo dito. Mukhang huli na nung matunugan nilang umalis kayo ng bahay. Dagdag pa ni Lolo. At sinabi nga ng mag-asawa na sa likod raw sila ng bahay dumaan at palihim rin talaga silang umalis. Lalo at parang masama na raw yung lagay ng kanilang anak. Lumaki na yung tiyan ng sanggol. At talagang mukhang may iniinda itong sakit dahil iyak ito ng iyak. Hindi na nag-aksepa ng oras si Lolo at ginamot niya agad yung sanggol. Sa wakas ay nakita ko na ulit na manggagamot si Lolo. May pinahid siyang langisalo sa buong katawan ng sanggol habang meron siyang inuusal na buhay na salita. Kilala yung lolo ko sa lugar namin na talagang maalam sa mga ganong bagay. Pagkatapos nun, may hinalo siya sa isang platito. May kung anong bagay siyang tinunaw sa tubig na may halo ring kaunting langis.
at pinainom nila iyon sa sanggol. Sa pilitan lang yung pinainom dahil kailangan daw talagang mainom yon ng bata. Nilagay lang sa isang kutsarita. Pagkatapos po nun, tumigil sa pag-iyak yung bata. Parang bumuti yung pakiramdam nun. Pero kasabay po nun, ay nakarinig na kami ng ingay sa labas. May mga tumatakbo sa paligid. Hindi lang isa yon, na parang iniikot-ikutan nila yung bahay ni Lolo. Hindi na mga baguhang aswang ito. Nagpapalit-palit na rin ng anyo. Dito lang kayo. Delikado yung mga to. Mukhang merong dalawa sa labas pero kaya kong itaboy yung mga ito. Kung hindi ko man maitaboy, baka kailangang may mamatay na dito ngayong gabi. At hindi ako yon. Sabi pa nga ni Lolo. At meron siyang binuksang kahon. Nakita ko ulit na kinuha ni Lolo at isinuot ang kanyang proteksyon. Parang isa yung medalyon. Nagpahid si Lolo ng langis sa kanyang palad, pati na rin sa talampakan at sa kanyang noo. Parang naglalagay siya ng simbolo ng krus habang pinapahid niya iyon, na hindi ko rin alam kung bakit. Kumuha rin si Lolo ng itak at naglakad na nga papunta sa pinto. Sasama ako. Lalabas din ako. Kaya ko yung sarili ko. Sabi nung tatay ng bata, na parang gusto nga nitong tumulong. Pero pinigilan siya ng lolo ko. Dito ka lang. Nandito rin yung apo ko sa loob. Bantayan mo yung mag-ina mo at yung apo ko habang nasa labas ako. Kung sakali lang na merong makapasok dito. Sabi ng lolo ko noon. Kaya walang nagawa yung tatay ng sanggol kundi manatili sa loob. Pagkatapos nun, lumabas na rin ang pinto si Lolo. Talagang natakot po ako noon, Sir Dan. Yung mga aswang sa labas, naririnig namin yung mga angil na parang ayaw talaga nilang sukuan yung sanggol. Kursonada talaga nila yon. Pagkalabas ni Lolo, narinig naming nagtakbuhan ng mga hayop sa labas papunta doon sa harap ng bahay kung nasaan nga si Lolo. Sumilip kami sa bintana noon. At doon ko na nga nakita ang dalawang malalaking asong kulay itim na iniikot-ikutan yung lolo ko. Parang tinatansya nila si Lolo, pero kalmado lang si Lolo noon. Hawak-hawak niya ang kanyang proteksyon at nagsimula siyang mag-usal ng mga orasyon. May kalakasan yon dahil naririnig namin pero hindi rin namin maintindihan. Nung ginawa yun ni Lolo, mas naging agresibo ang isa sa mga hayop na parang ayaw niyang ituloy ni Lolo ang kanyang ginagawa. Umatake po ito kay Lolo. Pero ginamit ni Lolo yung itak at inabot niya yung isa doon sa mga hayop. Kitang-kita ko po yun. Nasugatan ni Lolo yung isa. At habang patuloy na nag-uusal ng orasyon si Lolo, napapaatras yung mga hayop na parang natatakot sila kay Lolo. Tuloy-tuloy ang orasyon. Hanggang sa napansin kong nanghihina na nga yung hayop na nataga ni Lolo na parang hindi na ito halos makagalaw. Parang hindi naman yun napuruhan doon sa ginawang pagtaga sa kanya ni Lolo. Habang yung isa pa ay tumakbo na nga rin papalayo. Dahil sa orasyon, mukhang naapektuhan sila sa orasyong ginagawa ng lolo mo. Sa totoo lang, mas kinakatakutan ng mga aswang ang mga buhay na salita. Kahinaan nila ang mga yan. Sabi pa nga nung tatay ng sanggol sa akin. Tigilan ninyo ang pamilyang ito at wala tayong magiging problema. Kilala ko na kayo ngayon. Sigaw naman ni Lolo na tumigil na sa pag-usal ng orasyon. Pinatay ni Lolo noon yung lampara na inilapag niya nga sa lupa. Kaya hindi na namin makita ng malinaw ang nangyayari doon sa labas dahil may kadiliman. Nagulat na lang kami, Sir Dan, nung meron kaming naaninag. Yung hayop na nanghihina na at nakahiga na sa lupa, bigla pong naging tao.
Hinang-hina pa rin yon. Pero nagawa nang makatayo kahit papaano. Alis na. Ayoko nang pumatay. Umalis kayo dito at tigilan niyo tong sanggol na ito. Sigaw ni Lolo at bigla pong tumakbo palayo yung taong nandoon. Mukhang bumalik yon sa normal na anyo dahil sa mga orasyong ginawa ni Lolo. Takot na takot yon sa lolo ko na agad yung tumakbo nung pinapaalis na siya ni Lolo. Pagpasok ni Lolo sa bahay, nagtanong agad yung tatay nung sanggol. Bakit mo pinatay yung ilaw? Kilala namin yun malamang, di ba? Kaya pinatay mo yung ilaw. Kababaryo ba natin? Tanong nung tatay ng sanggol. Yung isa. Yung huling tumakbo na nagbalik sa anyong tao. Taga rito lang din yon. Yung isa naman taga kabilang baryo. Kilala ko pareho. Hayaan ninyo at hindi na kayo guguluhin ng mga yon. Kung tutuusin, malayo yung dalawang yon sa mga kalaban kong aswang na mga taga kabilang baryo. Kayang-kaya kong patayin yung dalawang yon kung ginusto ko kanina. Sabi pa nga ng lolo ko. Bakit hindi ninyo ginawa? Kung ako yon, pinatay ko na yon. Kung hindi kami nagpagamot dito, baka nawala na sa amin itong sanggol naming anak. Sabi pa nung tatay pero ipinaliwanag sa kanya ni Lolo na hindi ang pagpatay ang solusyon lagi. Pagkatapos po nun, hinatid pa namin ni Lolo yung pamilyang yon sa bahay nila pauwi para sigurado. Nung nakauwi na nga kami ni Lolo, nakita kong nanghina rin ito. Hindi raw biro ang gumamit ng mga buhay na salita, lalo at matanda na rin siya. Gayon pa man, talagang namangha ako sa lolo ko noon. 2 aswang pero nagawa niyang itaboy gamit lamang ang mga orasyon. Sinasabi ko sa inyo, takot na takot ang mga aswang sa mga orasyon. Isa yan sa kanilang kahinaan. Pero hanggang dito na lang din po itong kwentong ito. Maraming salamat sa pagkakataong ito. At ito nga yung kwento namin ng lolo ko. Paalam. Isang maganda at mapagpalang araw sa inyong lahat. Lalong-lalo na sa ating narrator. Tawagin na lamang ninyo ako sa pangalang Elmer. Itong karanasang aking ibabahagi sa inyo ay nangyari pa nang minsang ako ay mapadpad sa isang baryo sa parte ng Negros Oriental. Pero hindi ko na babanggitin pa yung mismong baryo. Nangyari ang karanasang ito noong dekada 80. Mga nasa edad 18 taon pa lamang ako noon nang mangyari ito. Bata pa lamang ako ay talagang masasabi ko na halos lahat ng nakatira sa aming lugar ay naghihirap sa buhay. Hinakailangan pang kung saan saang lugar dumarayo upang makipagsapalaran at kumita ng pera. Bale, tubong Mindanao po talaga ako. At sa edad na 18 ay batak na ako sa trabaho. Pagsasaka po yung hanap buhay namin. At halos araw-araw ay umakyat din po ako ng bundok. Hanggang ika-5 baitang lang sa elementarya ang aking natapos. Gawa ng tumigil na ako sa pag-aaral. At mas piniling magtrabaho na lamang nang sa ganoon ay matulungan kong makapag-aral ang aking kapatid na babae na tawagin nga po nating Ana. Sa kanya rin nga po ako nagpatulong na may padala itong kwento na ito sa inyo. Ang nasa isip ko po kasi noon, lalaki naman ako. At kahit anong mabibigat na trabaho ay kakayanin ko naman. Samantalang yung kapatid kong babae ay awang-awa ko sa tuwing nakikita ko na nagbubuhat ng mga mabibigat na gawain sa bukid. Kaya kinailangan talaga nitong makapagtapos ng pag-aaral kung gustong gumanda ang kanyang buhay at makaahon sa kahirapan. Kung kaya't nagpaubaya nga ako. Nang sa ganoon
ay yung kapatid ko na lang na babae yung makapagpatuloy ng kanyang pag-aaral. Hindi kasi kami kayang pag-aralin ng sabay-sabay ng mga magulang namin. Dahil na rin sa kahirapan ng buhay na tinatamasa namin ng mga panahon na iyon. Nung mag-edad na nga ako ng 18, nakilala ko sa palengke ang matandang si Mang Lando. Nakatira po ito sa Karatig Baryo at nakikita nito yung mga paghihirap ko. Kaya niyaya nito akong magtrabaho bilang kargador sa kanyang pinapasukan. Talaga po ba, Mang Lando? Ipapasok po ninyo ako ng trabaho? Tanong ko pa sa kanya noon. Oo naman, mukhang malakas naman yung pangangatawan mo eh. Halatang bata ka na rin sa trabaho. Kaya paniguradong hindi ako mabibigo at madidismaya na ipapasok kita sa pinagtatrabahuhan ko. Isa pa, gaya nga ng sabi mo, nag-aaral ang kapatid mo na kailangan mo rin talaga ng pera para sa kanila. Tugon po nito sa akin. Medyo mas maganda po kasi yung bigayan doon. Isa pa, sigurado na rin na meron kang kikitain sa bawat araw. Kaya pumayag nga po ako at nagpaalam ako sa aking mga magulang at pumayag naman din po yung mga ito. Nung dumating na nga yung araw na yon, ay agaran kaming bumiyahe ni Mang Lando patungo sa lugar na kanyang pinagtatrabahuhan. Nung marating nga po namin yon, agad po niya akong ipresenta sa iba pa niyang mga katrabaho. Medyo malayo rin po yung lugar dahil sako po pala ito ng Negros. O kayo huwag ninyong gagalawin itong bata na ito kundi malilintikan kayo sa akin. Wika pa ni Mang Lando at tinignan ang kanyang mga kasamahan. Sa paglipas naman po ng mga araw, naging maayos naman yung pagtatrabaho ko. Tulad ng mga katrabaho ko, ay naging kargador nga ako ng sako-sakong palay. At sa hapon naman kapag natatapos na yung trabaho namin, sa barracks ni Mang Lando ako natutulog, kasama yung iba pa naming mga katrabaho. Samantalang yung iba naman ay nasa kabila natutulog. Mabait naman po si Mang Lando, kaya walang naging problema ang pakisamahan siya. Ngunit may isang bagay akong napapansin sa kanya. Umiiwas po ito sa ibang mga katrabaho namin at bibihira lang siyang makipag-usap sa mga ito. Kapag may kailangan lamang, tsaka lamang siya lalapit sa mga ito para makipag-usap. Mahigpit niya rin akong pinagsabihan na umiwas sa mga nanunuluyan sa katabing barracks namin dahil hindi ko raw kilala ng lubusan ang mga ito. Sinabi ko naman sa kanyang mukha namang mababait ang grupo ni Mang Doming. Kaya bakit parang iniiwasan po niya ito? Sila Mang Doming po kasi yung nanunuluyan sa kabilang barracks. Basta, pakinggan mo na lang yung mga sinasabi ko. Wika pa ni Mang Lando na seryoso po talaga ang kanyang tono. Kasalukuyan po kaming kumakain ng hapunan noong pinapaalala po niya ito sa akin. Makipag-usap lang araw ako kung talagang importante. Paano ba naman kasi nakita po ako ni Mang Lando noon na nakikipag-usap kay Mang Doming. Inaya kasi ako ni Mang Doming noon na sa kanilang barracks daw po ako maghapunan at makikipagkwentuhan pa raw sila sa akin. Baguhan lang daw kasi ako sa trabaho. Kaya nais pang makipagkwentuhan ng grupo nito at makipagkilala ng lubusan. Pero tumanggi naman ako noon sa paanyaya ni Mang Doming. Nakita ko kasi na sumimangot si Mang Lando habang nakatanaw sa gawi ko. Noong ibaling ko naman ang pansin ko kay Mang Doming, nasilayan ko rin na biglang sumama ang mukha nito. Subalit agad ring nagbago nang bumaling na ako sa kanya. Pasensya na po Mang Doming
Sa ibang araw na lang po siguro ako pupunta sa barracks ninyo. Mukhang masama po yata yung timpla ng pagmumukha ni Mang Lando ngayon eh. Wika ko pa sa matanda na alam na rin nga niya yung ibig kong sabihin. Ganon ba? Sige, ikaw yung bahala. Nga pala, pasabi nga dyan kay Lando na wag ka mo siyang masungit. Wika pa ni Mang Doming at agara na nga ring naglakad palayo. Nagulat naman ako sa tinura ni Mang Doming dahil sa para bang may alita ng magkabilang panig. Sapagkat mahalata mo sa dalawang matanda na meron silang galit. Nang matapos na nga kaming kumain ni Mang Lando, napagpasyahan ko ng mahiga na muna sa isang mahabang upuan. Habang nakahiga nga ako ay hindi ko pa rin maalis sa isipan ko ang tungkol sa dalawang magkabilang panig. Pakiwari ko tuloy ay para bang nagpapaligsahan ng mga ito. Habang lumalalim na yung gabi ay hindi pa rin ako makatulog. Kahit na anong pilit kong ipikit yung aking mga mata ay hindi ko talaga magawang makatulog. Samantalang yung mga kasamahan ko ay mahimbing nang natutulog at humihilik pa. Maya-maya pa, napapitlag ako nang marinig kong tila ba may kung anong bumagsak sa bubungan at sumakto pa sa tapat mismo kung saan nga ako nakahiga. Dahil sa gulat, agad nga akong napabangon habang nakatingala sa bubungan. Gawa ng pagkabagsak sa bubungan, narinig ko pang tumakbo yon patungo sa may likuran ng barracks. At doon naman ay nakarinig ako ng malakas na pagbagsak sa lupa. Ano kayang ingay yon? Mukha namang hindi pusa, dahil kung pusa lang yon, edi sana'y hindi lumulundo yung tinatapakan niyang yero. Wika ko pa sa sarili ko at lalabas na sana ako para tignan kung ano nga ba yung lumagabog. Noong akmang lalabas na nga rin sana ako, nagulat naman ako nung marinig ko yung boses ni Mang Lando at ang sabi nito, "Diyan ka lang, Elmer. Huwag kang lumabas ng pintuan." Wika pa nga nito. Kaya kaagad naman akong napalingon kay Mang Lando na sa mga sandali na yon ay naglakad na rin papalapit sa pintuan. Pero kasi Mang Lando, may narinig po akong ingay sa labas eh. Pangangatwiran ko pa na medyo napapaisip na rin ako at kinakabahan. Sinabihan naman ito ako na siya na umano ang titingin sa labas. Kaya bumalik na nga lamang ako sa higaan dahil malamang kung anong hayop lang din yung aking narinig. Matapos nga niya akong pagsabihan, sandali siyang bumalik sa kanyang kinahihigaan at meron itong kinuha sa kanyang bayong. Matapos nga niya akong pagsabihan, sandali siyang bumalik sa kanyang kinahihigaan at may kinuha sa kanyang bayong. Pagkabalik niya sa kinaroroonan ko, meron na po itong bitbit na buntot ng pagi. Kaya labis po akong nagtaka ng mga oras na yon. Hindi naman kasi lingid sa aking kaalaman kung saan ginagamit yung buntot ng pagi. Dahil sa tirahan namin ay meron din kaming ganon na gamit nga ng aking ama. Sa tuwing nagbubuntis kasi yung aking ina ay inaaswang po ito. Kaya palaging merong ganong pangontra yung aking ama na nakahanda. Teka lang ho, Mang Lando. Ano bang gagawin ninyo? Bakit may dala kayong pangontra sa aswang? Kinakabahan ko ng tanong. Hindi naman sumagot si Mang Lando. Sa halip, nagmadali na nga rin itong lumabas at para bang galit na galit. Maya-maya pa, nakarinig na ako ng mga yabag mula sa labas na animoy may naghahabulan na malalaking hayop. Kaya nakaramdam nga ako ng takot. Subalit, dahil sa aking kuryosidad, ay hindi ko napigilang hindi sumilip sa labas. Nang makasilip na ako sa siwang ng pintuan, ay malawak na kadiliman ang aking nakikita. Hanggang sa ilang sandali lamang,
Nasanay na rin yung aking mga mata sa dilim. At medyo nahawi na rin yung ulap. Kaya may konting sinag na mula sa buwan na nagliliwanag sa paligid. Agad ngang gumapang ang kilabot sa aking katawan nang makita ko na nakikipagsagupa na si Mang Lando sa dalawang naglalakihang aso na nagbabaga yung mga mata. Sa unang tingin pa lang, sigurado na po ako na hindi yun mga ordinaryong hayop. Nakalabas ang naglalakihang mga pangil at matutulis ang mga ngipin ng dalawang asong yon, na para bang napakadelikado, pero hindi sila nakakalapit ng basta-basta kay Mang Lando dahil nga meron itong hawak na buntot ng pagi. Naririnig ko yung nakakakilabot na mga alulong at angil ng mga hayop na lalo pang nagpatindig ng mga balahibo ko. Tinangka ko ring gisingin yung aking mga kasamahan upang masaksihan rin nila ang nakikita ko sa labas ng aming tinutuluyan at matulungan nga namin si Mang Lando. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, napakahimbing ng kanilang pagtulog na hindi nga sila nagigising. Kaya't napasilip muli ako sa may siwang nang marinig ko na tila ba umiiyak na yung isa sa mga nakakapanghilakpot na hayop. At doon nga, nasilayan kong nakahandusay na sa lupa at tuguan yung isa doon. Hayop ka, Domeng. Binalaan na kitang wag mong pakialaman itong bago nating kasamahan. Dahil ako yung makakalaban mo kapag may kinanti ka sa kanila. Ngunit talagang kating-kati ka ng biktimahin ng baguhan nating katrabaho, ano? Hindi ka na makapagpigil. Talagang pumunta ka pa sa pwesto naming animal ka. Galit na wika ni Mang Lando. Nanlaki naman yung mga mata ko noong masilayan ko na dahan-dahang nagbago yung wangis ng asong nakahandusay sa lupa. At nung tuluyan na nga nagbago, napatakip po ako ng bibig sa kadahilanang si Mang Domeng, yung nilalang na nakahandusay at duguan. Hindi mo na talaga napigilan yung pagkaaswang mong animal ka. Kung ako sa'yo, bukas na bukas din, lumayas ka na rito at baka hindi ako makapagpigil at mapatay pa kita. Isama mo na rin yung anak mo. Sindak na saad ni Mang Lando at muli na nga itong naglakad pabalik doon sa aming tinutulugan. Sandali, Lando. Tawag pa ni Mang Domeng kay Mang Lando. Napahinto naman sa paglalakad si Mang Lando at muling bumaling kay Mang Domeng. Alis ako rito, pero sana hayaan mong patuloy pa ring makapagtrabaho yung ibang kasamahan ko. Dahil wala naman silang kinalaman sa pinagagawa ko. At hindi rin sila katulad ko. Itong aking anak lang, yung isasama ko sa aking pag-alis. Mahabang pakiusap pa nga ng matanda. Hindi naman sumagot si Mang Lando sa pakiusap ng matanda. Sa halip, dumura lang po ito sa lupa at muli nang naglakad pabalik. Noong masilayan ko na nga siyang papalapit, ay nagmadali na akong bumalik sa aking kinahigaan. Pero alam na rin ni Mang Lando na nanunood ako kanina sa lahat ng mga nangyari. Alam kong nakita mo yung mga nangyari, Elmer. Ang hiling ko lang, sana'y wag mo nang ipabot sa mga kasamahan natin ang mga nangyari. Ginising mo ba sila? May ginawa na yang si Domeng, kaya parang walang naririnig ang mga ito at panay pa rin yung pagtulog. Saad pa ni Mang Lando nang makapasok na nga po ito. Kaya pala parang kahit anong gawin ko, hindi nagigising yung mga katrabaho namin. Mang Lando, ano ho ba kayo? Ang ibig ko pong sabihin, bakit parang grabe yung takot sa inyo ng mga nilalang kanina? Na si Mang Domeng nga pala yung isa. Kabadong tanong ko pa sa kanya. Umupo naman sa harap ko
si Mang Lando at doon nga ay nagkwento ito. Ayon sa kanya, isa raw pala siyang manggagamot sa baryong kanyang tinitirhan. Kaya marami siya umanong pangontra sa aswang at alam niya kung paano makipagsagupa. Matagal na rin daw niyang alam na mga aswang yung ilan sa grupong kinabibilangan ni Mang Doming. Kaya pala mahigpit niyang pinagbabawalan ng mga ito na wag nga akong galawin ng kanilang grupo. Dahil siya mismo yung makakalaban ng mga ito. Pagkatapos po niyang magpaliwanag, sinabihan na po nito akong matulog na at kalimutan ang mga nangyari para wala rin daw akong maging problema. Kahit na nararamdaman ko pa rin yung kaba, sumang-ayon na lamang ako sa kanyang mga sinabi at muli na ngang nahiga at pilit na ipinikit ang aking mga mata para makatulog. Kinabukasan, lumipas po yung buong maghapon at hindi ko man lang nakita pa si Mang Doming pati na rin yung kanyang anak. Marami yung nagtanong sa grupo namin kung bakit biglaan umano yung pag-alis ng matanda. Ngunit ni isa ay wala pong nakasagot. Tulad nga ng aking ipinangako kay Mang Lando, wala akong pinagsabihan sa aking mga nakita. Mahigit 3 buwan lamang po yung tinagal ko sa trabaho na iyon. Gawa ng hindi maalis sa aking isipan ang aking mga nakita na kakaibang mga pangyayari tungkol sa mga aswang at sa isang manggagamot. Maging sa pagtulog ko nga ay binabangungot po ako minsan. Sa tuwing may kumakalabog naman sa aming bubungan, inaakala ko ring aswang. Dahil nga meron na akong naranasan. Nang sabihin ko naman kay Mang Lando ang nangyari sa akin, sinabi po nito na umuwi na lamang ako nang sa ganon ay makalimutan ko na nga yung aking mga nakita. Sa paglipas naman po ng panahon, maraming taon na rin, naging normal naman po muli yung aking pamumuhay. Pero hindi ko makakalimutan ang lahat ng iyon. Wala na rin po akong balita kay Mang Lando o kung buhay pa ba ito. Pero dito ko na rin tatapusin ang kwentong ito. Maraming salamat po.